stand. Romans 3:24. Okay? Romans chapter 3, verse number 24. Mamaya na ang announcement, mga kapatid, para tuloy-tuloy tayo hanggang sa kuan. Okay? So, before tayo magbasa, salamat sa pagkakataon na nalibing na po si Nanay Elisa, ang kanyang labi ay nandun na dun sa Golden Gate Cemetery. Nandun na one day, babangunin din ng Panginoon yon. So, precious memory na ating hahawakan yon. Na one day, babangunin din yung katawang lupa. At lalo na kay Brother Noel, Pastor Noel, at saka sa lahat ng nauna sa atin, babangunin sila ng Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4. Tapos, salamat na 3 gabi, Brother Rolly, Brother JM, at si Brother Bernie sana mag-preach. At sabi ko, ang oras ay hindi kasya. Brother Bernie pa naman mag-preach isang oras. Isip ko, sige lang, ako na lang. Kaya yun, thank God. At salamat si Brother Iman, nag-moderate doon sa cemetery. So marami pong mga natutuwa na kapatira na mangulabnan kasi ang kaniyang mga kamag-anak ay naumupo doon tapos nakakinig sila ng gospel preaching. Amen? Yun naman ang layunin at desire ng bawat isa, even sa desire ko din, na hindi sana na mapunta tayo sa langit at sabihin, bakit hindi mo ipinangaral yung ebanghelyo ko? Nahihiya ka. Parang ganon. So, praise God na may pagkakataong ganon na gamit yung situation na si nanay ay doon na sa langit na pero ang kanyang labi ay nagamit sa kalulatian ng Panginoon. Even din sa lahat natin, ganun ang desire natin lahat. Amen? So let us continue to pray sa mga nakaluluwa nating na encounter doon, nakilala. May pastor din ako nakilala at sana maka-fellowship din kami, ma-invite natin this coming August. Okay, so nandyan na po kayo? Okay, let's read all together Romans 3:24. Ready? Basa. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Manalangin tayo, Panginoon, salamat Ama sa bersikulo na ito. Tunay nga po na nakatanggap kami ng libre na katubusan sa pamamagitan ng dugo nyo. Salamat Lord na pinawalang sala kami dahil kayo po ay tinubos nyo kami. At itong katubusan na ito ay pundasyon sa lahat ng bagay. Thank you Lord sa mga nagtestimony, umawit, at lahat ng mga verses naming na pakinggan kanina, awit. Salamat Lord sa mga katotohanan nito. Kayo nawa Lord magabay sa lahat, even sa nandito na nakikinig at makikinig sa kahit sa online. Sana Lord tulungan niyo sila na sila po ay maka-concentrate at kung anumang bagay na kanilang matutunan, Panginoon, sa gabi na ito, nawa, Lord, na ma-apply sa aming buhay at kami po ay maglingkod patuloy sa inyo at magbigay papuri, magbigay lugod sa inyong harapan. At ito'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. At kayo magsiupo na. Salamat sa muli sa inyong presensya na nandito ang bawat isa. Ngayon ay pangatlong bahagi na po tayo sa ating doctrine associated with salvation. Very important po ito dahil sa buhay na ito, mga kapatid, ay kailangan nating i-refresh ang mga bagay na ito dahil wala pong makapagsabi na master na po tayo, no, sa mga bagay-bagay, no. We are to refresh just like a pilot who went through tinawag nila na simulator. Alam mo yung simulator? Simulator pala. Simulator is something na a training, an event ng isang piloto na dadaan sila sa ilang months or weeks. Hindi ko alam. Basta sabi ni Brother Dondon lang at Brother Elmer na pagka yan ay simulator na sasakay siya sa aeroplano, then pagsakay niya sa aeroplano ay yung aeroplano na yon, meron silang, alam mo yung ilagay sa mata? Parang by virtual reality. Paglagay niya sa mata, parang nakapilot na din sila. Then, doon mismo sa manubela, idadaan sila sa maraming mga bagyo.
at mga bagay na akala nila master na sila. So idadaan sila doon. So kasi uulitin yun yung mga ganon mga bagay. Kasi bakay dadaan uli sa ganong situation, hindi nila alam kung paano i-handle uli. So ganon mga kapatid. Kaya very important ang reviewer or reviewing something. Kasi kung isang tao na master na, Diyos na siya. Di ba? Diyos na siya. Amen? Are you master of everything? I cannot say nga master po ako sa lahat ng bagay. Amen? Very important po ang review. So, redemption is a term used in the Bible to refer to the special intervention of God for the salvation of mankind. No? So, ang term na ito ay ginamit para maipakita sa atin yung work ng Panginoong Hesukristo sa cross na binayaran niya at lahat ng presyo ay nasa Kanya. Ang price na mabili muli tayo mula sa kasalanan, slavery, no? From slavery. At ang ginawa ng Panginoon, siyang pumalit sa atin by that atonement, substitutionary atonement. At tinawag niya ang sarili niya sa Bible, the Redeemer. So redemption is the foundation of salvation. It is the basis of the 7 precious truths about salvation. No? First, regeneration. Yun pong na-discuss natin. Na mag-believe ka muna, magkaroon ka ng impartation of life. And paano yung life na yun? Saan galing yung life na yun? Yun yung life in the blood. Bakit may blood? Kasi may redemption. Amen? Kaya foundation siya. Pag sinabing adoption, bakit may adoption nangyari? And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your hearts. At paano nangyari na makapagdala ang Panginoon, anak, ng mga anak din doon sa Ama? Dahil sa dugo niya mismo. Sa dugo ng anak na natubos tayo, kaya tinawag tayong adopted son. No? Then, pangatlo, justification. Kaya sa binasa natin, Romans 3:24, being justified freely by His grace. No? Ang foundation ng justification is through the redemption that is in Christ Jesus. So, parang isang bahay, ang justification, ang haligi, redemption. So, ganun mga kapatid. Imputation also. Paano malagay yung righteousness na yon? Ma-impute yung righteousness. Kasi yung dugo niya ay banal at righteous. Kaya may katubusan pa rin. Kaya na-impute. Sanctification, bakit malinis tayo? Kasi may dugo din siya. Amen? May dugo siya na nadanak sa cross na nagtubos sa atin. Paano nagkaroon ng reconciliation? Kasi mayroong price of redemption. Kaya na-reconcile tayo. And bakit may propitiation? Ang galit ng Diyos hindi na ipataw sa atin. Sana tayo ang mamatay sa cross, mamatay sa impyerno, pero si Kristo na ang namatay para sa atin. Bakit? Kasi may redemption. Amen? May dugo na nadanak. Amen? Sabi ng verse 24 at 25, whom God that set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. So ngayon nga panahon, dahil ang Panginoong Hesus nagdanak ng dugo, para sa katubusan ng lahat, meron ng deklarasyon din na tayo po ay hindi nagalit ang Diyos sa atin. There is that righteousness imputed at ang Panginoon na ang pumalit sa atin. Kaya that is the foundation. Before God could provide eternal salvation sa lahat ng tao na maniwala, dapat niyang bayaran ang ransom na dapat ni-require din niya sa kanyang sarili. He is the one who required that at siya din na naghahanap ng solusyon. Amen? What a God, amen? Yan ang pinakamabait na Diyos. Para tayo ng mga kasalanan ma-release doon sa isang kulungan ng kasalanan para maibisto sa atin yung mga benepisyo ng kaligtasan, doon tayo nagkaroon niyan nung naniwala tayo. At hindi dapat makompromise ang Panginoon. Hindi siya pwede mag-compromise na bibigyan lang tayo ng freedom at napatubos tayo na walang bayad. No, God should buy it. Dapat bibilhin din niya yon, yung freedom natin. Amen? And that is the blood of Christ, His Son. That's His freedom. That's our freedom. That's the principle. At patuloy tayo na ang prinsipyo nito, ang concept nito is mula sa isang
kulungan ng kasalanan, lumabas tayo doon na may bayad, no? And praise God na si Kristo Jesus, ang kanyang anak, ang nagbayad nito. Kaya tayo na nakulong, na slave tayo doon, ay napalaya tayo. At dalawang bagay na pwede nating, pwede ipalapit ito. Dalawang bagay na pwede nating alalahanin pagkay mag-usap tayo sa salitang redemption. Una, mga kapatid, ay ang unang bagay na dapat nating maalala pag tayo po ay magsalita ng redemption is, una ay two things, no? Part 3 na ito, no? Redemption part 3. Okay, redemption part 3 na ito. Okay, part number 3. So, dapat malalaman natin ang dalawang bagay patungkol sa redemption. Una, yung freedom. Okay? Tapos, yung halaga niyan. Oh, yung halaga. Magkano ang halaga ng freedom na yan? Okay? So, yun po. Para magkaroon po tayo ng redemption, katubusan, dapat mayroong kalayaan. At ang kalayaan na yan mula doon sa kulungan ng kasalanan, pero may presyo. So, the cost is referred to in the book of Exodus 21, verse number 30. Exodus 21, verse number 30, sabi ng Bible na mayroon pong price po ang freedom na yan. No? There is the price. Cost 21, verse number 30, sabi ng Bible, if there be laid on him a sum of money, so ransom money, and he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him. No? So ganun mo ba? Merong price po, may price tag, yung cost na yan. Oh, the price tag is the price of redemption. Additional verse to that is Leviticus 25, 51. Leviticus 25, verses 51 to 52, or 51 and 52. Okay, Leviticus 25, 51 and 52, the Bible says, if there be yet many years behind according unto them, he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for. O may presyo. Bought is something na may presyo. And if there remain but few years unto the year of Jubilee, then he shall count with him. And according unto his years, he shall give him again the price of his redemption. So, una mga kapatid, maalala mo, ang freedom. Pangalawa is yung price ng freedom. So, makita nyo mga kapatid, ang tawag dyan ay redemption money. Numbers 3:49. Okay? Book of Numbers, chapter 3, verse number 49. Book of Numbers, chapter 3, verse number 49. The Bible says, and Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites. So, ang tawag ng Bible, mga kapatid, sa cost or yung halaga is yung redemption money. So, it needs a redemption money for us to be freed from sin. And what is that price tag? The price tag is blood. Amen? Praise God na somebody pay that price. So, gaya ng sinabi ko, pag redemption, economic term. Economic term po siya. And some of it illustrated sa isang pawn shop transaction na ang isang mahalagang bagay ay inilaan doon. Then, ang isang may-ari ay tinawag na pawn brokers. Sila yung mga ahente sa pawn shop, pawn brokers. Then, ikaw naman na nakatanggap ng halaga nung ibinigay mo sa kanila yung wedding ring mo. Imagine mo wedding ring. Para pambili lang ng kwan, bro. Cellphone, wedding ring ang isinangla. Ika-worse na yon. Wedding ring para pambili ng bigas. Worse na yon, Duboy. Kaya ngayon pa lang, mag-aral ka ng mabuti. Amen? Mag-study kang mabuti. Amen? Duboy?
Kasi mahirap na yon. Imagine mo yung ipon mo yung wedding ring mo para lang mapambili ka ng bigas. Pero for the sake lang ng ganun situation, wala ka na magagawa. So, ikaw na may-ari nga gustong ibalik yung mahalagang bagay na yon, so the price will be greater than the amount originally advanced by the pawn owner. Ang tawag doon ay lukat sa Bisaya, bro. O sa Tagalog ay tubus. O ito, sangla, dito sa kabilang window, tubus. So, ang English, ransom money. And that's the price also in the economic term doon sa kidnapper. Pag kinailangan ng pira, mangidnap, wala nang kidnap ngayon doon sa Mindanao. Mayroong lately may bakbakan doon sa Bangsamoro, di ba bro? May mga leader doon ng mga doon sa mga grupo na yon, nasa gupa ng mga military natin. So, in the history ng Philippines, uso doon, ang dami. Nakidnap si, ang daming mga listahan. Usually, mga kon pa naman, mga other national. Kasi, alam mo na, pagkaya'y, ito mayamang bansa to. Dito na. No, so, pagkay makuha nila yon, tatawag sila sa gobyerno doon. Patay or milyon. Ganon lang yun eh. So, there is that prize money. We are like that. Satan typology as a kidnapper. At tayo na-kidnap, then Satan demanded, freedom, you need to pay me. Yan sabi ni Satan. I have children. We were once children of darkness. At sinabi ni Satan, freedom, you need to pay me. Akala ng Satanas, hindi niya kaya na bayaran ng Panginoong Hesus ang cost. Tumawa nga siya eh. Asan na yung magbabayad? Namatay nga eh. Unang araw, humalakak ang diablo. Wala na ang iyong taong magbabayad. Tao nga lang yun eh. Wala na ang inyong Kristo na magbabayad. Patay na. Second day, Satan still laughing. But he did not know when the third day, up from the grave he arose. With a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain. Also, when he arose, that's the price. Amen? He paid the cost. Amen? Kasi hindi yan basta-basta. Imagine mo yung verse ng Bible sa Romans 8, verse number 32. Romans 8, verse number 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give it all things? So, mga kapatid, yung price na binigay ng Panginoon sa atin ay all things na yan. Ang sabihin, siya yung pinaka-all ng Diyos. Wala na siyang maibigay na iba. Hindi kayang maibigay niya ang lahat ng anghel na ginawa niya at pababain niya sa lupa para mamatay. He is not accepting also in the behalf ng Diyos. Kung iyan ang Diyos, naghahanap din siya ng pangbayad. Sana yung pangbayad, kahit mamatay pa ang anghel, hindi pa rin mabayaran yung kasalanan natin lahat. Amen? Kaya ang sa kanyang, yung pinakamahal niyang anak, yun ang talagang hindi niya pinalagpas na siya din ay dapat magbayad. Sabi ng 2 Peter chapter 2 Peter chapter 2 verse number 4. 2 Peter chapter 2 in verse number 4. So kung tingnan mo yung binasa natin kanina, Romans 8:32, na yung bayad, the price, the ransom money is the Lord Jesus Christ, the Son of the living God, ay hindi nga pinalagpas niyang anghel eh. If God spared not the angels that sin, but cast them down to hell and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment. So ang ibig sabihin pala nito, nung binasa natin kanina sa Romans 3:8-32, ay kung yan ay hindi nga pinalagpas yung mga anghel na sumunod sa dyablo at nandun na sila sa impyerno, si Kristo naman ay hindi makasalanan. Siya ay naging kasalanan at ginawang kasalanan, kaya kung nasa kanya ang kasalanan natin, yung cost na yan, ay dapat magbayad din siya sa impyerno. Amen? Para sa ating kasalanan. So what a God, amen?
If God spared not the angels that sinned, cast them down to hell, so as the Son of God spared not. Amen? Hindi siya exempted. Nung siya, sabi ng 2 Corinthians 5:21, when God the Father made His Son to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. That here comes the kidnapper who demand a price, and that price, para tayo po ay mapalaya, ay the ransom money. So in another term, is the economic term ng redemption is purchasing back again to ownership kung saan siya nabilong. So, it needs a release money or to liberate a person, to loosen, to unbind, to set at liberty. And that refers to the death of Christ, burial and resurrection of Christ, so that a sinner, by that blood payment, ay siya na ngayon ay ma-redeem. Sabi ng 1 Peter 1 verse number 18 and 19, we were not redeemed by money or any silver and gold. Anong sabi ng Bible? Hindi tayo na-redeem ng corruptible things as silver and gold, but by from your vain conversation received by the tradition of your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So what of God, amen? So yun po dapat ang malaman ng tao. Alamin niya, ano ba ang kaibahan ng lumang tipan at bagong tipan, Brother Joey. Yun talagang hindi nila makuha kay Pastor Anton. Ayaw nila, gusto nila ipag-isa. At sabi nila na hindi na kailangan ng Anton sa misyon. So, ganun ang kanilang bukang bibig. Ganun ang bukang bibig. Hindi nila kasi sila makuha na may dugo ni Kristo na nadanak sa bagong tipan. At ang dugo ng mga animals ay hindi kayang mag-redeem from all our sins. Amen? Kasi yun lamang ay temporary. Every moment na magkasala, ulit na naman. Pero once and for all, namatay si Panginoong Jesucristo para ang eternal na walang kahanggang pagkatubusan ay mapa sa atin. Ang sa kanila kasi, akala nila, ng mga Bible interpreter na once na daw ang tao maligtas sa Old Testament ay looking forward daw ang tawag. No, there is no such thing as looking forward. Amen? Not man, hindi ang tao ang nag-look forward. Amen? God is the one. Alam niya mamatay ang anak niya. Kaya ang sa kanyang instruction, when Christ ay hindi pa namatay, ay instruction niya, do the works of the law, it shall be your righteousness. Yun ang tama. At that is God's instruction for them. So, just believe, just follow the instruction of God para ikaw ay tanggapin niya. At those principles in the Old Testament ay very clear po ang salitang redemption. No? Though, ang ating kaibahan sa redemption dito sa Old Testament at New Testament, ang other term na ginamit ng redemption sa Old Testament is just a principle. No? It's not all about tinatawag na may English term na ginamit si Evangelist Rodri, bro. Kung makinig ka, ang tawag doon, hindi ko alam kung tama ba ka-English, is salvific. Parang lalim na English, Pero ang ibig sabihin pala, pagka-redemption sa Old Testament, ito yung cross. Ito yung Calvary, hill Calvary, Sa atin, pag-redemption, salvation ng soul talaga. Okay, pag-redemption, pag-usapan. Pero pag dito sa lumang tipan, sa Old Testament, ay mga principle ng ito na yung mga principle. First is the act of God to set the Israelites free from the slavery of the Egyptian. Yan, principle siya. Kinuha sila mula doon sa mga Ehipto, Exodus 6, verse 6. Exodus chapter 6 and verse number 6. Tingnan niyo po natin. Exodus 6, verse number 6. Basahin po natin. Okay. Sabi ng Bible sa Exodus chapter 6, in verse number 6, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will lead you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great
judgments. Verse 7, and I will take you to me for a people, and I will be to you a God. No? Verse, ano pa yan? 6 lang, no? 6 lang. Exodus 14:30. Dagdagan nyo po mo din. About to sa principle na ang Israelites ay kinuha sila from slavery of the Egyptian. Exodus chapter 14, verse number 30. Okay, Exodus 14, verse number 30. Okay, Exodus 14, verse number 30. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw that the Egyptians dead upon the seashore, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. So yan lang yung reference din na inihaon or tinanggal sila doon sa slavery ng Egyptian. So that's the first principle. Mula sa slavery, tinanggal. Gaya ng tayo nasa kamunduhan, nasa world na kumbaga na taga-mundo tayo, tinanggal tayo sa kamunduhan, hindi na tayo sa taga-munduhan. Amen? Nandito man tayo nakatira sa mundo, pero hindi tayo taga dito. Amen? This world is not our home. Kayo ay tinranslate na doon sa kataas-taasan. Ang ating world, mawad, is yung tinatawag na heavenly kingdom. An other side of this world tayo. Amen? The other side of this world. The second principle is the act of buying a people or kunin muli yung mga tao or isang property na binenta because sa isang utang. Kaya wala na siyang parang collateral damage, tapos kinuha niya uli. Leviticus 25, Leviticus 25, verse number 25. Okay, Leviticus chapter 25, verse number 25. Ano sabi ng Bible? If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then he shall redeem that which is brother's sold. And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it, then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it, that he may return unto his possession. So makita niyo po yung principle na yan, verse number 28, but if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of Jubilee. And in the Jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession. So that is the principle ng isang property na yan ay isinangla or ibinenta at pwede pong pang kukunin muli pero merong tubo, overplus. Restore the overplus, no? Unto the man. So kaya there is always higher value palagi pag kukunin mo muli, mga kapatid. No, hindi pwede na ma-lesser ang value mo. No? Kaya praise God na ang value ng dugo ng Panginoong Hesus, wala naman tayong kayang magbuo ng halaga, pero doon na tayo nakipag-identify sa halaga ni Kristo. Doon tayo nakikonnect. And praise God, we got saved because that is grace. Amen? God is grace. So, and principle number 3, the act of rescuing a person out of a poverty. Yun po ang principle ni Ruth, mabatid. Yung binasa natin ang story ni Ruth regarding doon sa isang situation nila na si Naomi na matayan ng husband, ang kanyang dalawang anak namatay din. Kaya ang kanyang daughter-in-law na si Ruth ay iyang sana siyang pauwiin pero ayaw umuwi. Kaya ang nangyari, sumunod kay Naomi doon sa lugar ng Bethlehem, Judah. At nung sumunod, nang nagpunta na siya doon, ay nakita natin sa history, mapatid, na si Naomi ay merong kamag-anak na si Boaz.
At yung kamag-anak niya ay mayroong ari-arian. At yung isang araw na si tawag doon, si Ruth ay nag-glean sa lugar ni Naomi, ay nakitaan siya ng favor. Then doon sa favor na yon ay nangyari, mabuted, to make the story short, ay nagkaroon sila ng chance na or opportunity ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon sa buhay ni Ruth, ay nag-usap sila hanggang nakuha ng pabor ang mata ni Boaz ay nabigyan po ng pabor si Ruth. At isang araw, no, sabi ng Ruth chapter 4, verse number 1. Pakibasa po lahat, Ruth chapter 4. Okay, wait lang po mo din Kasi mahirap yung Bible ko papalit-palit kasi ang pagbuklat ko minsan hindi ko makuha yung page, no? Okay, wait lang po. Ruth chapter 4 verse number 1. Antayin niyo po ako para magandang sabay-sabay tayo. Ruth 4 verse number 1. Then went Boaz up to the gate and sat him down there, and behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, unto whom he said, Ho, such a one, turn aside, sit down here. And he turned aside and sat down. And he took 10 men of the elders of the city, and said, Sit down ye here, and they sat down. And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother's Elimelech's. And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it. But if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know, for there is none to redeem it beside thee, and I am after thee. And he said, I will redeem it. So ang ibig sabihin nito, mabuted, na yung isang illustration sa Leviticus 25:25 kanina, na ganun ang nangyari kay Naomi. Mayroon siyang parcel ng lot na pwedeng ibenta, no? I-redeem ng ibang tao. Na kung walang mag-redeem, ang first dapat na mag-redeem yung kinausap ni Boaz. Kaya nga gusto niyang kausapin muna kasi mahirap din siyang mag-bypass. Mahirap din. Hindi maganda. So mapatid, kayo'y dapat hindi mag-bypass, no? May mga bagay na pwede niyong gawin, pero akala niyo tama, pero hindi pala. Pwede naman na pahari-hari si Boaz at sabi niya, bakit hindi ito, ako na lang. No, hindi. Meron siyang good manners and right conduct. Meron siyang tinatawag sa English term na delikadesa. No, may delikadesa si Boaz. So, a good man. No, a godly man. Kaya mga babae na mga unmarried, find a one or pray for that kind of person, saved person, and who has that good manners. Then said Boaz, What thou buyest the field of the hand of Naomi? I'm reading Ruth 4 verse 5. Thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance. The kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance. Redeem thou my right to thyself, for I cannot redeem it. So what an act na bilang si Kristo, mamaya bibigyan natin ng more detailed yan, no? As a review ng ating diniscuss nakaraan doon sa part 1. Okay, so that's rescuing, an act of rescuing of a person out of poverty. And yun po ang situation ni Ruth and Naomi. Okay, number 1, ano ngayong principle? The act sa Israelites na ipinalabas sa Ehipto, the act of God na binili. Number 2 is the act of a person na isang property ay masold, ma-redeem ng iba because of that debt, may utang. Then number 3, a person who is in poverty, in Ruth and Naomi na illustration. Number 4, the release of the firstborn males from the mandatory dedication to God. So merong sugo or utos ng Diyos sa Numbers 18, sinabi ng Diyos kay Moses na lahat ng mga male ay dapat
maglingkod or sa Panginoon. Kung gusto mo na hindi sila mag-serve doon, dapat may i-redeem, no? Dapat may mag-redeem. Numbers 18:14 to 16. Okay, Numbers 18:14 to 16. Okay, Numbers chapter 18 verses 14 to 16. Okay, let's read this all together. Numbers 18:14 to 16. Wala ko. Ready? Basa. Everything devoted in Israel shall be thine. Everything that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the Lord, whether it be of men or beasts, shall be mine. Nevertheless, the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beast shalt thou redeem, and those that are to be redeemed from the month of old that thou redeem, according to thine estimation, for the money of 5 shekels, after the shekel of the sanctuary, which is 20 gerahs. So, ang sabihin mo, Ted, na kung yan ay gusto mong hindi doon sa kaniyang pagka-firstborn, ay dapat mo, Ted, i-redeem siya. No? So, sabi niya na, nevertheless, the firstborn of man shalt thou surely redeem. So, yun po ang idea ng principle ng Old Testament. All about the word redemption. Last of that is the act of turning or changing a livestock. Tithes, mga tithes, mga ikapo, Leviticus. Ito yung turo talaga ng Bible ng tithes. Hindi yung walang idea, malakay 3:10 lang. Dapat, kung magturo ng tithing, dapat mabuted ay ituro din ang Leviticus 27. Hindi malakay 3:10 lang. Okay? Ano bang story ng Leviticus 7? It is a detailed information about tithing. Okay? Leviticus 27 verse 30 and 32 or 30 to 32. Leviticus 27, Leviticus 27, 30 to 32. Okay, nandiyan na po kayo? Leviticus 27, 30 to 32. Okay, let's read all together. Ready? Go. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So, ang ibig sabihin pala ng tithe ay ikapo sa isang bunga ng pag-aani. Pastor, pwede bang i-apply ko sa panahon natin ngayon? Walang akong problema. Basta, Bisaya pa, kinasing-kasing. Hindi napilitan. Ang Panginoon lang naman ang nakakita sa puso mo because the reward is in heaven. Hindi yung reward para maganda yung ani mo next time. Baka pagka yun ang mindset mo, magdala nga ako isang sako pag-ani ngayon. Baka man lang pag next na pagtanim ko, kung anong ani ko ngayon, dodoble. Material na yan ang iyong kuhan. Yung kung halimbawa, itinanggap natin, ito yung 25 kilos na sako. Ngayon, nagtanim ka uli, ibinagyo. Sinisi mo pa ako. Pastor talaga, sabi mo, i-bless mo ako. Sabi ko, i-bless ka ng Panginoon. Sabi mo, i-bless ka ng Panginoon kung magbigay ka ng ikapo. Yon nga ang problema sa mga pastor or preacher, bro, na talagang tinutulig sa Pastor Anton. Kasi ginabira niya yung ganon ang principle. No, tithing in the Old Testament is voluntary, mandatory. Kasi walang kakainin ang Levites. Wala silang lupa Wala silang lupa ng mga Levitan. Pero sa ating panahon, ang giving is voluntary, as purpose in your heart. Amen? Pero wala namang masama kung magsimula ka sa 10%. Walang masama doon. Mas maganda pa nga kasi madisiplina ang iyong giving. Kasi kahit saan na lang, ginagastos mo yung pera mo. Pero pagdating sa mga offering bag natin, ay piso lang ang pumapasok. Makakawa naman ng Panginoon. Grace, panahon pa ng grace. Pagdating ng giving na may takot na kung ikaw hindi magbigay ng ikapo, para kang magnanakaw sa Panginoon. At sa Bisaya pa, tungluhin ka sa Ginoo. Tungluhon to ka, ma-ospital yung anak. O ganon. Kung hindi ka magbibigay, ganon yon. So, ang mangyari doon, matatakot ang tao. Kasi dalawa yun ang motivation. Takot, then prosperity. Kung magbigay ka ng ikapo, isang kutsara, madalawang kutsara na next time yan.
May isang pala pa. Parang isang pala, mabuting isang dump truck. Ganun ang mga term. So, both extreme. Takot, tapos prosperity gospel. So, ang mangyari, kapatid, pagdating na grace period, wow, wala nang tithes. Thank you, Lord. Hindi na ako magbibigay. Ayun, mali ka doon. Mali na tayo doon. Amen? Bakit? Wala na. Ang dugo ng Panginoong Hesus, ang cost, parang walang value yan sa iyo. Parang walang value yan. Wala kang ingrato ang isang tao. Bakit? Wala ni isang katiting, wala kang mai-offer sa Panginoon. Dugo nga niya na-offer sa Kanya eh. Yung buong buhay niya na-i-offer sa atin, ganun ang pinaka-principle doon. At hindi pa nga tayo may-ari sa lahat na dahil inangkin na tayo ng Diyos dahil sa Kanyang dugo. So, nakakahiya din kung ganun ang mindset natin. Kaya, ang pinaka-detalye ng tithe ay land dapat, yung bunga. Doon sa mga seed of the land, I'm reading Leviticus 27:30, and of the fruit of the tree is the Lord's, holy yan sa Panginoon, unto the Lord. Verse 31, kung ayaw niya magdala ng mga dambuhalang mga ani niya, dinagay niya sa isang mga karwahe, mabigatan siya, gusto niyang i-redeem, gusto niyang medyo magaan lang, so i-convert niya into money. So if a man will redeem at all aught of his tithes, he shall add thereto the fifth part. So ang ibig sabihin pala mo, Ted, kung yan ay mag-compute tayo ng 10%, ang totoong tithes na pera talaga, kung pera ang tithes is ganito. Kung tithes mo, Ted, 10%, dapat yun yung mga livestock at saka mga root crops, di ba? Tama ba ako? Ang term ko? Lahat ng mga crops sa lupa. Tapos ito, lahat ng mga animals, livestock, ito galing sa lupa. 10% yan. Pero kung gusto mong i-convert into money, dapat mag-add ka ng fifth part. 5%. 5%. Ang ibig sabihin pala, 5% doon sa dito. 5% dyan, hindi 5% dito. So ano bang 5% ng 100%? So mag-add ka doon. What is 5%, Brad? Sa fifth part pala, hindi, ang fifth part, hindi yun 5%. The fifth part of the whole, 20%. The fifth part of the whole is 20%. So mag-add ka ng 20%. Okay, so magiging 30% na doon sa whole amount nito. Kung ang whole amount nito, kapatid, ay 1,000, 1,000, dapat, ang tithe lang niya dapat is 100 doon sana, dito, tithe. Pero ang instruction ng Panginoon, hindi pwede kung pagdating dito sa mga Levites, pupunta sila sa storehouse. Levites, spelling Levites. Baliktad. Tama ba ako? Mga ganon. Utusan mo pa. Punta doon. Pagka 100 pesos, pambili lang ng sheep. Livestock, pambili ng sheep, 100 pesos. Hindi pwede. Dapat mag-add ka ng 200, maging 300 ito. Maging 300 para, kung yan ay dadalhin mo yung 300 doon sa Levite, kung gusto kang mag-alay ng blood, bibili na lang siya ng 300 para hindi mo siya pahirapan. Imagine mo yan. Gansi sa Bisaya pa. Abunado. Imagine mo yan, wala pang lupa, wala pang trabaho. Walang sideline. Walang sideline ng Levite. Wala siyang tent making gaya ni Paul. Wala. Nasa loob lang siya. Ibigyan mo pa ng 100 pesos, pambili lang mga ganon. Kaya mali ang prinsipal ng mga pastor nga nagtuturo. Ibigay ang ikapo, pera. Kung pera ang pag-usapan, mali yun. Dapat 30% ang ibigay. Kung pera ang pag-usapan. No? So, sa Old Testament, ganun ang prinsipal ng tithes. Ministry naman kasi ang nangyari, kaya yun. At both extreme, takot, at saka prosperity gospel, kaya yun, napibigay. Kaya yumaman yung mga pastor. Pero on the other hand naman, huwag niyong pabayaan kung kayo'y marunong na sa katotohanan. Amen? Huwag niyong pabayaan ang gawain ng Panginoon. Kulang-kulang, anong kulang? Hindi naman ibig wala, pastor, abundansya na tayo. May mga kulang pa na pwede nating malaanan ng pansin, mga kapatid. Amen? Meron pa, marami pang pwedeng mabigyan ng tawag doon. Kung ano, hindi ka na magbibigay dahil kumpleto na? No, hindi. Ibinigay ng Panginoon ang mga bagay na nasa iyo
bigyan mo din ng Panginoon kung anong dapat para sa Kanya. No? So yun po, sabi ng Bible, and verse 32, and concerning the tithe of the herd or of the flock, even whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it. And if he shall change it at all, then both it and the change thereof shall be holy, it shall not be redeemed. So ang sabihin, yun po ang conversion from a livestock to a monetary offering, no, according to that law. No? Supporting verses sa Deuteronomy 14, verse number 22. Deuteronomy 14, verse number 22. Sabi ng Bible, Deuteronomy 14, verse number 22. Anong sabi ng Bible? And thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, and that the field bring it forth year by year, and thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn and of thy wine and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Verse 24, and if the way be too long for thee, yun ang reason pala, mapatid. Hindi lang ito mabigat sa part ng